Basahin po natin ang aklat ng Luke chapter 15 verse 11. Yan. Pero ito yung mga kapatid, meron pong tatlong bagay akong gustong ihayag sa atin dito mga kapatid tungkol sa ngayon po kasi mga kapatid ko ay sabi nila ang Pasko raw ay pagbibigayan. Ang Pasko ay patawaran. Alam niyo mga kapatid, ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Ano ba ang mukha ng Pasko? Ang mukha ng Pasko ay walang iba kundi si Kristo. No? Kaya nga mga mahal kong kapatid, napakahalaga na babantayan daw po natin yung ating puso sapagkat sabi po mga mahal kong kapatid ng aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi po dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong titignan ang kanyang mukha o taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin saan? Sa puso. Ito po yung mahalaga sa Diyos. Wala siyang pakialam kahit sino ka. Kahit anong ganda mo, walang pakialam ng Diyos. Kahit anong gwapo mo, Brother Rico, walang pakialam ng Diyos. Ang pinakikialaman ng Diyos, yung puso natin. Yun. Mga kapatid, no? Kaya useless yung mga ganda ninyo, yung mga kapugian nyo. Wala yan, walang silbi yan, kasi hindi yun yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin. No? Kaya napakahalagang ituwid natin yung ating puso. Sabi nga po dito sa aklat ng Lucas chapter 15, ay ganito po yung sinasabi, mga mahal kong kapatid. Siguro alam na ninyo ito. Ano itong Luke chapter 15? Yung mga dati na. Ano yung tinutukoy dito sa verse 11 hanggang 32? Sige, mag-anuhan na lang tayo, magtanungan na lang. Total, 10 minutes lang na lang naman ako eh. Sino ang tinutukoy dito? Yung makasagot kaagad. Meron akong sasabihin. Yung makasagot dito, kung ano yung tinutukoy dito, mamimigay daw po si Lolo Dom at si Nanay Mary dito. Mamaya, ang dami, ang kapal, ganun. Ayan, kayo uunahin niya. Ano? Alam niya? Ha? Si Lolo Dom, sabi niya, Pastor, bigay na ako. Sabi ko, mamaya na, painitin mo muna. Painitin mo lang muna, no? Ilagay mo lang muna yan dyan. Kaya, Lolo Dom, ako ang ako ang taga-alalay mo, ako taga-bigay. Pero ganito ang kondisyon ko. Isang bigay, isang bulsa. Isang bigay, isang bulsa. Payag ba kayo doon? Ay, hindi. Sige. Okay. Ito po yung tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, tungkol po ito doon sa isang bata na naging malabis sa kanyang magulang. Sabi niya, hindi ko na kailangan hayaan mo na ako, tatay, hayaan mo na ako na magsarili. Hindi na kita kailangan, kaya ko na ang buhay ko. Yun ang kanyang sinabi, ibigay mo na sa akin ang lahat ng aking pangangailangan at wala na tayong pakialaman. Parang ganun yun po yung tinutukoy dito. Ito po yung tinutukoy dito ay walang iba kundi ang dalawang bata na magkapatid. Yan. Kita nyo? Yan. Sabi po dito, ang ating pong tatlong punto ay isang repentance heart, at saka unforgiven heart, at saka forgiven heart, saka unforgiven heart. Dito titignan natin mga kapatid sa dalawang ito, kung titignan po natin yung pangyayari, parang lumalabas na mas matuwid yung panganay. Tama? Pero kung atin titignan ang buong kabuuan ng talatang ito, lalabas na mas matuwid yung bunso na lumustay ng kayamanan ng kanyang ama. Bakit? Sabi po mga kapatid, dito po sa 16 verse 18 hanggang 19, sabi niya dito, naghahangad siya na itama ang kanyang pagkakamali. Nag-isip, magpakumbaba, sabi niya, I will return to my father. Babalik ako sa aking ama. Yun po kanyang sinabi. Alam niyo mga kapatid, itong bata na ito, at ikaw nung wala pa sa ating Panginoon, ikaw yun. Ako yun. Lahat po tayo naglustay ng panahon, lahat po tayo umubos ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pero, nung maisipan ng bata na ito at sabihin niya sa kanyang sarili, babalik ako sa aking ama sapagkat ako ay nagkasala.
Ang nangyari po mga kapatid, nung time na bumalik siya, tulad ng testimony ng ating kapatid, nang maisipan niyang bumalik, ang inilagay ng Panginoon sa bawat hinahakbang niya, gumagawa ang Diyos ng isang tulay. Kung maisip niyang bumalik sa kanyang ama, ay meron siyang dadaanan at wala na siyang kahirap-hirap na makabalik sa kanyang ama. Tayo po yun, mga kapatid. At ang nangyari na yan, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang siyang naging susi, ang ating Panginoon, ang siyang tanging tumubos na dapat ikaw, ako, tayong lahat, ang dapat na magdusa. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya yung kanyang sarili, katulad, mga kapatid, ng nangyari sa atin. Dapat ikaw, ako, tayong lahat ang maparusahan. Dapat ikaw, ako, tayong lahat ang magdusa. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid ko, ibinigay niya yung kanyang buhay para tayo ay makakunik na muli sa Kanya. Amen? Hallelujah! 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 Kaya nga, dito, sabi po ng panganay, sabi ng panganay dito mga kapatid, dito sa verse 28, meron po siyang tinatawag na nagkaroon po siya ng inggit o selos sa kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng pag-iigante. Ang sabi niya rito, nagkaroon siya at sabi niya, naging arrogant siya noong sabihin ng kanyang ama na ipaghanda mo ang aking anak na namatagal ng patay, ngunit muling nabuhay, ipaghanda mo siya ng mga bagay na mga mahalaga at atin siyang sasalubungin ng isang magandang pagsalubong. At yun po ang nangyari mga kapatid. Ngunit dumating sa punto ng panganay, ang sabi niya, Ama, simula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan, hindi kita iniwanan. Bakit ni kahit isang oras o isang panahon o isang araw ay hindi mo nagawa sa akin yan? Samantalang yung anak mo na ipinaghahanda mo, iniwan niya, nilustay niya ang lahat ng bagay na pag-aari mo. Ngayong maisipan niyang bumalik, ipaghahanda mo siya. Kapatid, isang kaluluwa ang bumalik sa Panginoon. Libo-libong anghel ang natutuwa sa isang kaluluwa nagbalik sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, minsan mga kapatid, yung puso po natin, dapat lagi nakakondisyon yan sa ating Panginoon. Meron bang pangyayari dito sa aklat ng John, chapter 8, noong may pangyayari dyan na sabi ng mga Pariseo at yung mga Saduceo, sabi niya, Panginoon, nakahuli kami ng isang babae. At ang babaeng ito'y gumagawa ng kasalanan. Sa panahon ni Moses at kautusan at batas ni Moses, ang mangyari na dapat kaparusahan ng taong gumagawa ng kasalanan ay walang iba kundi ibatuhin at patayin sa pamamagitan ng pagbato upang siya ay mamatay. Alam niyo mga kapatid, minsan ganyan po ang tao. Ganyan po tayo minsan mga kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung sino man sa inyo ang nagsasabing wala siyang kasalanan, kayo unang bumato. Kaya alam niyo mga kapatid, sa simbahan po wala kayong makikitang perfect na tao, perfect na pastor. Lahat po. Kung ano yung nararamdaman nyo, yun pa rin po yung nararamdaman namin. Pero mga kapatid, ang kasama po ng aking kalooban, hindi ako kumukuha kahit piso sa iglesia. Nakisilbi ko sa Panginoon. Pero anong ginagawa at binabato ng tao? Ang preaching ko po, sinasalaula. Ang atin pong mga message po natin mga kapatid, naka-YouTube at saka nasa Facebook po. Pero anong klaseng ginagawa sa atin? Masyado, mga kapatid. Hindi ko na po maisip. Sabi ko, Lord, bakit hindi na maubos-ubos ang problema ko? Lord, bakit hindi na maubos-ubos ang mga pasanin ko? Alam mo, sabi ng Panginoon, hindi mauubos ang pasanin mo, hindi mauubos ang problema mo, dahil hindi na uubos ang solusyon ko sa mga problema mo. Amen? Hallelujah! Hindi na uubos ang solusyon ng Panginoon. Kaya wag natin sabihin, mga kapatid, kung kailan ako naging Kristiyano, bakit naging ganito ang naging nangyayari sa buhay ko? Bakit naging ganito ang aspeto ng buhay ko? Bakit kung kailan nasa Panginoon ako, saka ako nakakaranas ng ganito?
nauubos ang problema mo. Hindi naman nauubos ang solusyon ng Diyos sa mga problema mo. Amen? Ganyan po kabuti. Kaya alam niyo mga kapatid, sobrang pagdaramdam po, minsan naabot ko, at hindi ko na maintindihan kung ano, saan ako pupunta. Sabi ko nga, walang perpektong pastor. Kung gusto niyo makahanap ng perpektong pastor, mga kapatid, pumunta kayo dun sa langit. Kasi nandun si Kristo. Siya lang ang perpekto. Pero lahat po tayo nagkakamali. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ang message po natin sa oras na ito, yung puso po natin, huwag tayong masyado. Ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na sasalingin mo ang isa man sa iyong mga katabi sa oras na ito. Bakit? Hindi mo kayang bayaran at tanggalin ang sama ng loob na yan. Hindi mo kayang ibigay sa Kanya yung kapayapaan. Ang tanging nagbigay sa Kanya, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, ang tinutukoy po natin ngayon, yun po, matuto po tayong magparaya. Matuto po tayong magpatawad. Matuto tayong magmahal, mga kapatid ko, sa ating kapwa. Kung nakikita natin na mayroong mali, huwag tayong katulad ng mga Pariseo na sasabihin natin batuhin yan. Dahil sa kasaysayan ni Moises, sa batas ni Moises, lahat ng nagkakasala patayin sa pamamagitan ng bato. Alam niyo mga kapatid, kaiba po ang ating Panginoon. Lahat po, hindi nagpunta ang Diyos dito, ang Panginoon para sa matuwid. Nagpunta ang Panginoon dito para sa mga makasalanan. At yun po ay walang iba, tayong lahat. Tandaan natin mga kapatid, ang isang bata, ang bunsong bata na tinutukoy natin sa oras na ito mga kapatid, ang kanyang testimony sa kanyang buhay ay testimony rin po natin sa ating buhay. Lahat po tayo ay naligaw, lahat tayo naging abusado, lahat tayo mga kapatid ay naging palalo sa ating mga sarili. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hinusgahan ka ba? Hindi. Gaano ka mang karami, gaano mang kaputik, o ano mang bahid ang meron ka, tandaan mo, kaya kang yakapin ni Kristo. Hallelujah! 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 Yan po mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Sabi ko nga po mga mahal kong kapatid, walang nag-aararo na nakatingin sa likuran. Forget the past. Kalimutan ang nakaraan at harapin natin kung ano yung bagong inilalaan ng Panginoon para sa atin. Hallelujah! Hallelujah mga mahal kong kapatid. Isang maganda at mapagpalang umaga. Ayaw ko na pong habaan dahil masyado na po ang nasasaktan na po ako kasi ang topic po ay na kung tutuloy ko po ito, ako po ang tutumbukin ito at baka lamang po ako ay magkamali at magkasala. Ano? Kaya sana mga kapatid, lahat po kayo dito, kung kayo po ay may mabalitaan na isang bagay tungkol po sa akin na nagawa ko at napasya ko, ako na po ang humihingi ng tawa sa inyo. Sana unawain po ninyo ako dahil nalalapastangan na po ang salita ng Panginoon sa lugar na ito. Hayaan nyo po mga kapatid, sabi nga po ng Roma chapter 13, walang kaharian na hindi Diyos ang nagtatag. Nagpasakop po ako mga kapatid sa gobyerno, inilagay ko sa kanyang mga kamay kung ano ang nararapat. Ngunit sana kapatid, huwag ninyo po akong uhusgahan kung mabalitaan ninyo na mayroon po akong ginawang aksyon dito sa gumawa ng kalapastanganan sa iglesyang ito. Unawain niyo po sana ako mga mahal kong kapatid. Napakahirap po. Dapat po, bibili na lang namin ng pagkain para sa mga anak ko, sa apo ko, na ibabayad ko pa po doon. Dahil ayaw ko po, sabi ko nga sa inyo, walang sino man na maaaring makasalaula sa Panginoon ko. Ilalabang ko ang Diyos ko. Itataas ko ang Panginoon ko. Hindi ako papayag na yuyurangan ang Panginoong pinaglilingkuran ko. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ko, buhay at makapangyarihan, handang saklolo sa lahat ng oras ng ating pangangailangan. Ganyan po mga kapatid, ang aking prinsipyo. Hallelujah! At tayo pong lahat, mga kapatid ko, ay inaanyayahan ko po tayong tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Once again, mga kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, ituwid natin yung ating puso sa ating Panginoon. Wala pong mataas, walang mababa sa Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay sa ating Panginoon. Sana, mga kapatid, enough is enough, maghari
ang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung nasaktan ko kayo, ito yung time. Sorry mga kapatid ko kung meron man po akong nasaktan sa inyo. At kung kayo naman, nasaktan nyo naman ako, sabihin nyo, sorry rin, nasaktan kita, pastor. Pero tandaan natin, mga mahal kong kapatid, ang inyo pong pastor ay wala pong inisip, pinangarap, kundi magabayan po kayong lahat. Mailagay kayo sa isang kalagayan na matibay ang pundasyon sa ating pananampalataya. Okay? Kapatid, ito yung time na sabihin mo sa Panginoon, Lord, hawakan mo ang puso ko. Lord, salamat. Inibig mo ako. Salamat, Panginoon, sa kabila ng pagiging arrogante ko sa aking buhay. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi ka nagkulang. Dakilang Diyos, sana, Panginoon, ang kabiguang nangyari sa amin itong year 2020 ay hindi na natin maranasan. At ang mangyari ay maibigay ng Panginoon yung kagalakan sa ating buhay. Kapatid ko kay Kristo, ito yung tamang oras. Kung meron kang iniisip at tinuturo ng Panginoon ang puso mo. Ako kanina pa, durog na durog ang puso ko. Andiyan kami ang katabi mo. Meron ka ba? Nasaktan mo ba siya? Nagkalala ba siya ng dahil sa'yo? Nahirapan ba siya tabigat ng dahil sa'yo? Walang dahil sa akin. Ito yung oras. Kapatid, sabihin mo sa puso mo, hindi ko ginagawa ito, pero for the first time gagawin ko. Lapitan mo. Kausapin mo. Naghihintay ang Panginoon sa bawat desisyon gagawin mo. May gagawin ang Diyos. May ibibigay ba ang Diyos sa iyo? May haharapin ka ba na panibago na ibibigay ng Diyos sa buhay mo? Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Tell me closer, closer. Stop. Come on. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Ako po, Lord, ang kapapagapan. Take me deep. Lord, ang bigat ng kanyang nararanasan, ang kanyang pinapangarap. Panginoon, pinaglingkod mo sa oras na ito. Nakikiusap ako sa iyo, Lord. Jesus, Lord, alisin mo ang mga hadlang sa kanyang buhay. Sa tuloy mo, Diyos, iulog sa kanyang buhay ang mga biyaya. Lord, alam mo, Lord, na minsan nagtatanong siya. Alam mo, Panginoon, ang kanyang nararamdaman. Kaya sa oras na ito, Lord, nakikiusap mo ako, Lord, sa kanya, Panginoon, pakikipag-usap at magdalangin sa iyo. Lord, bilang lingkod mo sa oras na ito. Lord, nais ko, Lord, bagamat ito, Panginoon, ay isang tradisyon na ngayon ay araw ng pagbibigay, araw ng pag-aabutan, araw ng paghingi. Lord, hinihingi ko sa iyo bilang lingkod mo, Panginoon. Nakikiusap ako, dakilang Diyos, sa buhay ng aking kapatid, Panginoon. Samahan mo siya. Alisin mo, Lord, Panginoon, ang gumugulo sa kanyang isipan. Ano man ang kanyang pinakasan na oras na ito, Panginoon, bigyan mo ng solusyon ang lahat ng problema ang kanyang nararanasan. Panginoon,
Sa iyo lamang siya pinagkakatiwala. Sa iyo ko inaasa, Panginoon, ang lahat ng bagay na kanyang pangangailangan. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, hayaan mo muli, Panginoon, na mabigkas ko at magamit at magtago sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, may mangyayaring maganda sa buhay mo simula sa araw na ito. Simula sa araw na ito, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Lahat ng bagay na iniingi mo, lahat ng bagay na gusto mong makita, nakikita mo na sa oras na ito. Ang pangako ng Panginoon ay mangyayari sa buhay mo simula sa araw na ito. Tanggapin mo in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, kausapin mo siya. Andito siya sa ating kalagitnaan. Isumbong mo. Ano ba yung bagay na pumapagabag sa buhay mo? Come on! Come on! Yes! Sige! Kausapin mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes! Woo! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Lord! Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love Nakakatibay ang with you. alam mo, nasa mga puso mo. Wala akong layunin kung hindi ang ikuha. Wala akong layunin, Panginoon. Kundi ikaw ay mabigyan ka ng karangal sa akin. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo. Jesus, I want more. Ibigay mo ito, Lord. Lahat ng nandito sa oras na ito, Panginoon, merong isang liwanag na nagniningning. Yung palay, Panginoon, na matatanggap buhat sa iyo. Sa araw nito. Hallelujah, hallelujah. Lord, pagpalain mo ang katuwang ko sa iglesia ito sa buhay ni Pastor Ramon. I-bless mo ang kanyang buhay, Lord. Lord, bigyan mo siya ng tapang. Bigyan mo at patatagin, Panginoon, ang kanyang buhay sa kabila, Panginoon, ng maraming bagay na dumarating sa kanyang buhay. Ito, Panginoon, ay maharap niya at may pagtatagumpay. Taniman mo siya ng karunungan sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ang laban niya, Panginoon, na ginawa at desisyon sa kanyang buhay, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala. Panginoon, Lord, hindi ko na po kaya, hindi na po niya kaya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ibinibigay ko sa iyong mga kamay, Panginoon, ang taong lumulurap, ang taong lumalabas lamang, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, ikaw na ang bahala sa kanya. Ngunit sa kanang aking bilang lingkod mo, Lord, i-bless mo ang kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, na maliwanagan ang kanyang kaisipan. Dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Come on. Yes, sige. Jesus, I'm in Come on. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Simula sa araw na ito, may magandang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Angkinin mo at matatanggap mo ang mga bagay na matagal mo nang binibighi at binibigkas sa harap ng Panginoon. Itong araw na ito, ang magiging saksi sa buhay mo. Mangyayari, magaganap ang mga bagay na matagal mo nang ninanasa sa iyong buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong anak. Salamat, Panginoon, sa patuloy, O Lord, sa kanyang buhay na ginagamit at binulugol para sa iyo. Ingatan mo siya, Lord, pagpalain mo, inilalangak mo siya sa iyong mga kamay, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Tuhan! Sige. Jesus, I love you. Hallelujah! Yes! Sige. Mahal ka ng Panginoon. Take me deep. Ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa buhay. Ang Panginoon ay patuloy at patuloy nagagabay sa buhay mo. Jesus, I want Sabi ng Lord, more.
Hindi ka niya iiwanan. Di kahit kailan ay hindi ka pababayaan. Sa bawat sandali ng iyong buhay, ang Panginoon ay laging nasa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay ng aking kapatid na nag-uumapaw ang kagalakan sa kanyang buhay simula na ikaw'y kanyang makilala. Maraming salamat, Panginoon, at ginamit mo ang iglesyang ito, Panginoon, sa kanyang buhay. Kaya dakilang Diyos, wala akong ibang masasambit sa iyo sa umagang ito, kundi sabihin, ikaw ay dakila, O Lord. Napakabuti mo, Lord, sa buhay ng aking kapatid. Kaya dakilang Diyos, hawakan mo siya, Lord. Gabayan mo siya. Proteksyonan mo siya, Panginoon. At sapatan mo, Lord, ang kanyang pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Ibinibigay ko sa iyo, Lord, ang aking kapatid, sapagkat alam ko, Lord, sa iyong mga kamay, naroon ang lahat ng kasagutan. Salamat, dakilang Diyos. Purihin ka mo. Hallelujah. 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 Closer to you. Let's sing it for the last time. Jesus. Jesus, Jesus, I love take me deeper, Jesus, I want more. Jesus, I want more. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakapatid ko, Lord, sa kanyang buhay. Alam ko, Lord, meron kang plano. Alam ko, Panginoon, meron kang gustong ipagawa sa kanyang buhay. Plano mo, Diyos, na makapagbubukas. Ikaw may hawak ng susi ng kanyang puso. Kaya sa mga anak na ito, dinadalangin ko sa Lord sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo siya, anuman, Panginoon. Ang sakuri ng kanyang buhay, Lord, ang aking pakiusap sa iyo, Panginoon. Sa bawat anak ng kanyang mga ingatan mo siya, Panginoon. Lagyan mo ng tanglaw, pakilang Diyos ang kanyang buhay. Kaya, Panginoon, Jesus, sabi mo ako, yes, Jesus, I want yes, Lord. take me deeper, Ikaw, Lord, ang nakakaalam. deeper, Panginoon, pagsapit mo siya. Durugin mo, Lord, ang kanyang puso. Nagpaibalik ng mga alaang magandang ginawa mo. Na ikaw, Panginoon, ang laging sambit ng kanyang mga alaang. Lord, patuloy mo pang pag-alabin ng kanyang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mo, Lord, sa iyong lingkod. Yes, Panginoon. Gagawa siya, Panginoon, ang mga dating bagay ay kanyang lilingunin para sa iyong kapurihan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Alam ko, Panginoon, ang layunin mo sa kanyang buhay ay mabuti. Eh, Lord, wala po akong kayang ibigay na kasagutan mo, Lord, sa lahat ng ibinigay mo, Panginoon, sa akin sa oras na ito. Ikaw, Lord, ang pinapaalam. Ngunit pakiusap ko, Panginoon, ingatan mo siya at pagpapaya sa araw-araw ng kanyang buhay. Kasama ang kanya, Panginoon, gabiyak sa
Panginoon. Ingatan mo sila, O Lord. Alam ko, Panginoon, meron kang plano sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay, pamilya, Panginoon. Alam ko, Lord, ikaw lamang, O Diyos, ang makakasagot ng lahat na yan. Ngunit alam ko, Panginoon, ipinakita mo kung anong plano mo sa kanyang buhay. Lord, salamat sa iyo, Lord, Panginoon. At muli, Panginoon, ipinaalala mo sa kanyang buhay, Panginoon, ang dati ay magiging bago simula sa araw na ito. Ang kinin mong pagpapala, kagalakan, kagalingan, kalakasan, proteksyon ng Panginoon, ang maghahari sa buhay mo simula sa araw na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus, Hallelujah, Lord. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon. Ginawa mo na closer to your heart. Yes, Lord. Jesus, I want you. Jesus, I believe Bakit po siya, Lord? take me deeper, Bakit po siya sa iyo? deeper, Panginoon, Jesus, I want more. kung ano ka Jesus, I Kaya, Panginoon, sa araw na ito, alam ko, meron kang inilagay sa alam ko, Panginoon, meron kang ginawa. Alam mo, Jesus, bilang likod mo, sinasaling mo ang buhay sa panahon. Jesus, Ang kagalakan, ang proteksyon, at ang kasaganahan, take me ang maghahari sa kanyang buhay. Lord, Jesus, I want more. dinadalangin ko siya. Lord, alam ko, Panginoon, Jesus, katulad ng iyong binanggit, na kapag sinapupunan pa lang siya ng pag-ibig, ay meron ka ng plano sa kanyang buhay. Lord, kung ito ang Panginoon, salamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat, Lord, at patuloy mo siya iniahanda, Panginoon. Sa isang lakbayan, Panginoon, para sa iyo. Na kung saan, Panginoon, may nais kang ipagawa. At meron siyang gagawin. At meron siyang pagkulit ng mga para sa iyo. Kaya Diyos, sasalamatan kita sa buhay ng aking Idinadalangin ko siya, Lord. Ingatan mo siya, proteksyonan, pagpalain, Panginoon, ang kanyang buhay. Samahan mo siya, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang pakikibangan sa buhay. Sinasabay ko ang karamdaman, ang COVID-19 ay hindi mangyayari sa buhay mo. Simula sa araw na ito, ang proteksyon ng Panginoon, ang mag-ahari sa buhay mo. Saan ka man pumunta, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pagpapalot sa buhay mo. Simula sa araw na ito. Ang kinin mo, ang kapangyarihan at ang proteksyon ng Panginoon, ang mag-ahari sa buhay mo. In Jesus' name. Patuloy kang shadows in the night. Bigyan mo siya ng kagalikan, kagalakan, Panginoon, at kaaliwan sa kanyang buhay. Kaya, Lord, ikaw ang naging Panginoon, sinasaway ko ang karamdaman sa kanyang buhay. Simula sa araw na ito, kanina ang pagpapalat, proteksyon, ang kapangyarihan ng Panginoon ang papalat sa buhay mo simula sa araw na ito. In Jesus' name. Yes, Lord. Panginoon, salamat, Panginoon. At patuloy, O Lord. Pinibigyan mo siya ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay na ginugugol ka para sa iyo, Lord. Panginoon, kaya nakilang Diyos ang aking pumilig sa iyo. Ingatan mo siya at bigyan mo siya, Panginoon, ng proteksyon sa kanyang buhay. Sinasaway ko ang mga uri ng karamdaman
ito in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Ang pagpapala, proteksyon, at kasaganat, kagalakan ay maghahari sa buhay mo simula sa araw na. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Ruth. Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Kung ano, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, para sa iyo. Kung ano kanyang gagawin para sa iyo. Lord, alam ko, simula't simula pa na. Nakaplano na, nakadisenyo na ang mga plano mo sa kanyang ang kanyang takbuhin patungo para sa iyo, Lord, ay ikaw ang nakakaalam. Kaya dakilang Diyos, idinapadangin ko. Panginoon, salamat, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy, Panginoon, na ikaw, O Lord, ay laging nakagawa ng mga proteksyon sa kanyang. Panginoon, dalangin ko sa iyo, anuman ang kanyang tinutungtungan, anuman ang kanyang narating, Panginoon, Lord, meron ka pang gagawin. Kung anuman ang nakakasal sa kanya, Panginoon, alam ko meron ka pang gagawin para sa kanya, itataas mo siya at ipupromote mo siya. Salamat, Panginoon, sa buhay niyo, na patuloy, O Lord, na naririto. Patuloy, Panginoon, na lumalapit at patuloy na nagtitulungan sa iyo. Panginoon, sirot sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, samahan mo siya at lagi magkikaalala sa kanyang Panginoon na ikaw ay mo siya naging patuloy sa kanya. Lord, hayaan mo, Panginoon, na iyong kapangyarihan ang siyang maghari at tumutulog sa kanyang buhay. Panginoon, sa kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes. Dakila. Napakabuti ng Panginoon. Ang Panginoon ay tatulog. Ang Panginoon ay laging nasa tabi mo. Sa lahat ng oras at sandali, ang proteksyon ng Panginoon ay laging nasa sa iyo. Salamat, Lord, sa kanyang buhay. Panginoon. Yes. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Yes. Gagamitin ka ng Panginoon. Huwag mong ipagkait ang buhay mo. Hayaan mo ang Panginoon ang masunod sa buhay. Meron siyang isang ipangagawa at meron siyang isang plano na nais ipagawa sa buhay mo. Sabihin mo sa Panginoon, ano ba yun, Panginoon? Ikaw ang nakulang ang tanging nakakaalam. Anong plano mo, Panginoon? Yes. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May magagawa mo sa buhay. Salamat, Panginoon. Sinasaling ko sa Kanya simula sa pangalan ni Jesus ang proteksyon mo, Panginoon, ang pagkakani sa Kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, O Lord, na ma-enjoy niya ang kabutihan. Salamat, Panginoon. Salamat. In Jesus' name. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, si May sa kanyang buhay. Alam ko, Lord, basa mo ang kanyang puso kung sino siya. Alam ko, Panginoon, kung sino siya at anong side niya para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyo sa kanyang buhay. Salamat, O Lord, sa kanyang puso na laging nakatune para sa iyo. Panginoon. Yes. Oh, hallelujah. May gagawin ng Diyos sa buhay. Nais ipaalam ng Panginoon simula sa akin na ito. Meron siya isang daang nais para sa buhay mo. Yes, Lord. Lord, ang dalangin ko lamang, O Lord, Panginoon. Samahan mo siya sa araw-araw ng buhay. Samahan mo sa araw-araw ng buhay. Ano naman, O Lord, ang nagiging dahilan minsan sa kanyang panghihina. Lord, halimit mo siya pagkakita pa siya pinagputan. Panginoon, sa samahan, lagi mo sa pinagputan.
Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapalipot ko sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ng Panginoon na mabuo sa cross ng Calvary. Yan ang magsisilbing liwanag, taglaw at gabay sa buhay mo simula sa araw na ito. Panginoon, tinatalamin ko sa iyo. Lord, ikaw ang nakakalam ko ano ang Lord, alam ko, Lord, dahil sa napupunan pa lang yan ang kanyang ina, ay meron ka ng Panginoon ito na dapat niyang pagpanan. Lord, maraming salamat sa simula ng araw na ito. Panginoon, Lord, ipakita mo sa kanyang Panginoon ang mga bagay, Panginoon, ay niyang makita sa kanyang buhay. Lord, ingatan mo siya sa kanyang buhay. Sa kanyang mga plano, Panginoon, ko sa iyo, Lord. Tulungan mo sa parating ng kanyang Panginoon. Alalayan mo sa tingan at taniman mo ng karunungan ng Panginoon upang magamit niya, Panginoon, maging sandata upang sulit sa kanyang buhay. Simula sa araw na ito, ang pagpapala ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon, ang kasaganaan at kapayapaan ay maghahari sa buhay mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Bilang lingkod mo, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, sa sama-sama naming pagtitipon sa lugar na ito, Panginoon. Lord, minsan pa muli, Panginoon, ako po'y nagsusumamo, nakikiusap at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Bilang lingkod mo, Panginoon, ay aking inihahayag sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesucristo na mayumay sa krus ng Kalbaryo at sa dugo niyang nabubo, yun ang magiging sandata at magiging umpisa ng katagumpayan ng buhay ng bawat isang narito. Inilalagay ko sa buhay ninyo ang kasaganaan, magagamit mo ang matagal mo na pinapangarap, gagaling ka sa lahat ng uri ng karamdaman at ang kabiguan mo na nararanasan ay mababalag na sa mga oras na ito. Angkinin mo ang biyaya, ang pagpapala, ang kaganaan, ang proteksyon ng Panginoon ang maghahari sa buhay mo simula sa araw na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!